Moderno at makabago. Kung ituring at ilarawan ng mga tao sa panahon ngayon ang mundong ating ginagalawan, pinagtitibay na kasi ng napakaraming proseso ng pagbabago at inobasyon ang kalidad ng buhay ng tao. Ngunit kahit gaano man kamoderno at makabago ang ating mundong ginagalawan, hindi natin may tatanggi at may kakaila ang kasalungat na pinagdaraanan ng ating inang kalikasan. Sinisira, binababoy, at higit sa lahat, niyuyurakan. Maraming isyong pangkapaligiran ang kinahaharap ng ating mundong ginagalawan. Kalimitan, ang mga problemang ito ay gawa rin mismo ng tao. Ang basurang pag-uugali ni Juan ang isa sa mga pangunahing dahilan sa pagkasira ng ating inang kalikasan. Nakalulungkot isipin, ngunit pilit tayong sinasampal ng realidad na tayo mismo ang sumisira sa ganda ng ating hiram na paraiso. Isa sa mga pinakamalaking problemang kinahaharap ng ating bansa ay ang lumalalang issue sa basura. Tinatayang aabot sa 35,850 toneladang basura ang nadye-generate ng Pilipinas araw-araw, na kung saan ay mas lalong lumobo dahil sa pandemyang ating kinaharap sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa mga naging ulat, tumaas ang bilang ng health waste sa nagdaang laban ng bansa sa pandemya. Tinatayang 1,400 kada araw ang health waste magmula noong Hunyo ng 2020 hanggang Abril ng 2022. Maliban pa rito, inaasahan na magiging malala ang problema sa basura ng Pilipinas sa darating pang mga panahon. Batay sa Environmental Management Bureau, aabot hanggang 92 million tons of waste sa loob lamang ng 4 na taon, magmula 2022 hanggang 2025. Ayon pa sa Inquirer, pang-4 ang Pilipinas sa top waste generator sa buong Southeast Asia at isa sa mga nangungunang ocean polluter sa mundo. Ang pangunahing dahilan dito ay ang bulok na sistema ng solid waste management ng pinakamalit na unit ng lipunan, na labis na ikinababahala pa ng ilang eksperto dahil sa masamang dulot nito sa lumalalang problema ng mundo sa climate change at global warming. Kaya't sa mga ganitong uri ng krisis at problema, ano nga ba ang naging tugon ng pamahalaan at saan dapat nagsisimula ang unang hakbang? Maraming naging solusyon at ginawang aksyon ang mga nagdaang pamahalaan sa lumalalang issue ng ating bansa sa basura. Isa na rito ang Republic Act 9003 o mas kilala sa tawag na Ecological Waste Management Act 2000. Maraming layunin ng batas na ito pagdating sa tamang pagtatapon at pagkakahiwa-hiwalay ng basura ng bawat bahay sa Pilipinas at ang kahalagahan nito sa ating kalusugan, kalikasan at personalidad bilang isang responsableng mamamayan. Layunin nitong turuan tayong magtapon ng tamang basura ayon sa bawat klasifikasyon nito, tulad ng nabubulok, di nabubulok at recycle. Pinaalalahanan din ng batas na ito na ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan o barangay ang dapat nangangasiwa, unang tumutugon, nagtuturo at nagiging halimbawa sa bawat miyembro ng lipunan. Ngunit kahit gaano pa karaming batas, aksyon at solusyon ang gagawin natin, kung basura at bulok ang pag-uugali ng bawat Pilipino, walang mangyayari. Kahit gaano pa kasigasig ang barangay, kung pilit iaasa ng bawat tahanan ang responsibilidad nito sa bawat barangay, ang issue sa basura ay hindi natin may aalis. Ako bilang isang mag-aaral, bahagi ng lipunan, isang responsableng mamamayan, at higit sa lahat isang Pilipino, kasapi ako sa pangangaral ng tamang pagtatapon at pagkakahiwa-hiwalay ng basura. Ang pagtuturo ng tamang klasifikasyon ng basura sa bawat bata at matatanda ay dapat nating ipaalam. Sabi ni Dr. Gat Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
Ngunit merong kulang dito. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya tayong mga matatanda ay dapat gumawa ng tama. Huwag nating ipako ang bigat ng responsibilidad sa balikat ng mga bata. Dahil ang tunay na moderno at makabagong mundo ay kung paano tayo magtulungan sa pangangalaga at pagpapahalaga sa inang kalikasan. At dapat nagsisimula sa bawat tahanan ang agarang aksyon at pagbabago. Dapat simulan natin ito sa 4 na sulok ng tahanan. Dahil ang tahanan, nakabilang ang ako, ikaw at tayo. Ang una nating paaralan na magtuturo ng tamang pagtatapon ng basura. Maraming isyong pangkapaligiran ang kinaharap ng ating lupang tinubuan. Napilit tayong sinusubok katulad ng kinaharap natin ngayon ang matinding pagbaha. Kaya't napakahalaga ang papel na ginagampanan ng kabataan sa mga ganitong problema. Ang kolektibong boses ng nakararaming kabataan na bukas ang isip at puso at may malasakit sa kapwa at sa ating inang kalikasan ang magiging tulay sa lumalalang isyong pangkapaligiran. Naway kahit gaano kahirap at kasakipang butas na dadaanan ay humigit sana ang ningas ng pagmamahal at pagmamalasakit natin sa ating inang kalikasan. At kapag nangyari iyon, ang inang kalikasang sinisira, pinababoy at niyuyurakan ay magiging muling berdeng hiram na paraiso. Pagpapahalaga sa kalikasan ay magagawa sa kahit simpleng paraan. Basurang pag-uugali ni Juan ang dahilan sa pagkamatay ng ating inang kalikasan. Kaya't ating tuldukan ang ganitong kaugalian at tamang pagtatapon ng basura ay ating simulan sa bawat tahanan. Dahil ako, ikaw, tayo, ang unang hakbang sa tunay